Sa gitna ng hindi pa rin matapos na issue kung nakanino ang lehitimong liderato ng Senado, dumulog na si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema para ito na ang magbigay ng hatol sa usapin. Sa petisyong inihain ng Cayetano Block, nais nitong ideklara ng Korte na walang bisa ang nasabing quorum noong June 3, gayon din ang mga naging pagbabago sa committee chairmanship kasunod nito. Si Crisa Lopez magbabalita. Dumulog na si Senator Alan Peter Cayetano at ang kampo nito sa Senado sa Korte Suprema para hamunin ang pagiging lehitimo ng liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Batay sa inihaing petisyon ni Senator Cayetano, hiniling nila sa Korte Suprema na ideklara bilang null at void ang nangyaring sesyon noong June 3 kung saan inihalal ng bagong majority group si Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Inihain ang petisyon ni Cayetano at ni Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar, kasama ang Senate Secretary ni Cayetano na si Jose Luis Montales. Ngunit kapansin-pansing hindi kasama sa listahang ito sina Senator Joel Villanueva at Mark Villar. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag ni Cayetano na hindi ito tungkol sa agawan ng Senate leadership ang paghahain nila ng petisyon. Ito umano ay para protektahan ang abilidad ng Senado na alamin ang katotohanan. Habang hindi pa nagkakaroon ng pinal na kasagutan sa petisyon, iginigiit ni Cayetano na dapat munang magsilbi ang lahat ng opisyal ng Senado sa kanilang mga tungkulin bago ang naganap na balasahan noong 3 ng Hunyo. Ibig sabihin, si Cayetano ay babalik bilang Pangulo ng Senado, si Legarda bilang Senate President Pro Tempore at si Montales bilang Secretary ng Senado. Noong June 3, nagdeklara ng quorum of 12 ang Gatchalian block na dinaluhan ni Senator Cheese Escudero. Ibinase nila ang kanilang naging galaw sa ruling ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenco noong 1949 na nagpahintulot sa kapulungan na bumuo ng quorum base sa bilang ng mga nasa ilalim ng coercive jurisdiction ng Senado sa halip na sa kabuuang 24 na miyembro nito. Para sa EuroTV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.